na nga ba tayo? Before na tayo po ay nasa Panginoon, ayan, ay sorry, before na tayo po ay wala sa Panginoon, sino po ba tayo? Ayan, ako po, si Mentor Annalyn po ay isang tao na talagang punong-puno ng galit, ayan, punong-puno po tayo ng mga, kumbaga ay pighati, kalungkutan dahil sa mga karanasan na atin pong naranasan before, ano po? Pero nung nakilala po natin ang ating Panginoong Yesus, na bago po lahat yon, ano po? Na natuto tayo magpatawad, ayan, realize natin na hindi tayo magiging masaya o hindi yun yung kalooban ng Panginoon sa atin na mamuhay tayo na punong-puno ng galit sa ating mga puso. Kaya meron po tayo talagang mga pagbabago na ma-experience sa buhay po natin. Ano po? At isa nga po yun, nang pinalaya tayo ng Panginoon dun sa galit na meron po tayo sa puso natin. Kaya napakasarap sa pakiramdam na tayo po na kanyang lingkod, na tayo po na kanyang mga anak, na sinasabi natin siya yung ating Diyos, eh talagang nakikinig tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? No? So talagang isa po yun sa may pagmamalaki ko na pagbabago sa akin na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Dahil nga before talaga, puro pait, puro, kumbaga ay talagang mahirap, no, nakaranasan po bilang isang bata noon. At nung na-encounter natin ng Panginoon ay biyaya at tanging kabutihan po ng Panginoon ang ating naranasan. Kaya po, minabuti po natin na alisin po yung lahat ng mga hindrances para lumago po tayo sa atin pong pagkakilala sa Panginoon. Nung ginawa po natin yan, ayan, may mga changes, may mga pagbabago po na atin pong naranasan sa ating buhay. Ayan, yung pagiging masungit siguro talagang kasama sa buhay natin, pero alam naman natin 'di ba na kapag nagkakasala na tayo doon sa mga kasungitan natin or sa mga bagay na ginagawa po natin. Ang maganda po nito, no, ang sabi po dito, ngunit ang Diyos ang tanging makapagsasabi kung sino ka nga ba talaga sa oras na ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ayan. So, maybe some of you, kilala po ako, no? Kung ano po yung pagkakilala nyo sa akin, salamat po. Kung negative man, salamat po. Kung positive man yung pagkakilala nyo sa akin, salamat po. Pero alam nyo po, I can, anong tawag dyan, makakapagkubli po ako sa inyo. Di po ba? Ang bawat isa po sa atin ay maaaring magkubli sa kapwa po natin. Kapag kasama po natin yung kapwa natin mananampalataya, syempre tayo parang mukhang banal na banal, di po ba? Pero pagka nasa labas na po tayo ng church, nasa labas na po tayo ng community, back to normal life na po ang maaari nating gawin sa ating buhay. Pero more than our self, no, more than us, more than other people around us, God knows who we are. Yan, tanging ang Diyos lamang po ang nakakakilala kung sino ka at sino po ako. Kung totoo po ba yung ginagawa natin na paglilingkod sa Kanya, tanging Diyos lamang po ang makakabatid po niyan sa ating buhay. Okay? So sabi po dito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Na po? So, ibig sabihin, talagang meron po tayong mararanasan ng mga pagbabago sa buhay po natin the moment na magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat ang pakikipag-isa po sa ating Panginoong Yesus ay ang pagsasaayos niya ng buhay ng kanyang mga anak. So, pinapaging dapat ng Panginoon ang atin pong buhay para sa kanyang kapurihan. Okay? So, unti-unti po ay inaalis po natin yung mga bagay na hindi makakalugod sa atin pong Panginoon. Unti-unti po ay itatakwil po natin ang ating mga sarili. Ikakalimutan po natin yung mga sarili natin kasi nga tayo before na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, it's normal for us na tayo po ay magiging makasarili. Di po ba? Me, I, and myself. Kung gusto po natin, we are the center of the attraction. Tayo po yung apple of the eye of the other people. Yan po yung gusto natin, no? Tayo po yung laging mataas. Yan po yung gusto natin. Pero the moment na tinanggap po natin ang ating Panginoong Yesus, nakipag-isa po tayo sa Kanya. Kaya po, mararanasan ng isang tao na nakipag-isa sa Kanya yung isang bagong nilalang. Okay? Mapapalitan po tayo
yung dati po nating pagkatao na masungit, yung dati po nating pagkatao na talagang punong-puno ng galit, punong-puno ng pighati o puot sa puso natin, napapalitan po yan ng kapayapaan, ng kaaliwan, ng katiwasayan o ng maaliwalas na mukha po natin ano po para sa ibang tao. So masarap po magbago. Pero ang pagbabago po ay hindi madali. Alam po natin yan, just like a butterfly. Di po ba may proseso po na pinagdadaanan. Pero kailangan po nating mapagtagumpayan yon. Bakit? Nakipag-isa ka na kay Kristo. Kung hindi mo pa rin siya mapagtagumpayan, yung pag-uugali po natin na hindi po nakalulugod sa ating Panginoon, alam na po natin ang kasagutan. Not genuine po ang ating pagtanggap sa Kanya. Because yung atin pong pagkakilala sa ating Panginoon, kung genuine po yan, magmamanifest po talaga sa buhay ng kanyang mga anak. Yes, pwede po nating ikatwiran, tao lang ako nagkakasala. Pwede po yan. Pero bilang isang anak ng Diyos, hindi na po dapat yan yung katwiran natin. Ano po, hindi na po yan dapat yung tao lang ako nagkakasala no? So, kailangan sinisikap at ikaw mismo sa sarili mo, nakikita mo ano nga ba yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay mo para sa kanyang kapurihan. Okay po? Malinaw po ba ang atin pong pinag-aaralan? Ang isang taong may bago ng pagkakakilanlan ay nararapat lang na magkaroon din ng mga bagong. Tatlong puntos po yung ating pag-uusapan sa mga oras po na ito. Ano po? Ito po, tingnan po natin kung ano na ba yung pagbabago o ano ba yung pagkakakilanlan natin bilang isang anak ng Diyos na nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Una po ay yung layunin po natin, yung purpose natin. Napakasarap sa community natin, no? Lions sa team or iba't ibang mga sub-team ng Lions Worldwide. Alam po natin, no, na dito parang na-realize natin na ano tayo, na buksan yung ating kaisipan na may purpose pala talaga tayo. May layunin pala talaga tayo na dapat pala nating gawin, no? May layunin pala talaga dapat tayo na dapat nating i-embrace. Pero ano po ba talaga yung layunin natin bilang kanyang mga anak, no? Paano po ba yung layunin natin? Bakit po tayo napunta rito? Hindi naman natin talaga kilala yung isa't isa before, pero dito po nakita po natin kung sino po dito yung mayroong pananampalataya. Dito po nasaksihan po natin kung sino po dito yung na-encounter si God sa pamamagitan po ng platform natin na ito. Di po ba? So ano po ba yung layunin na sinasabi nito ng ating Panginoon? Sa Filipos 1:20-21, ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang po. So bilang mga anak ng Diyos, ito po yung dapat maging layunin natin. Yung pag-asa natin na hindi mapapahiya sa anumang bagay ang ating Panginoon sa kanyang mga anak. Kundi sa lahat po ng panahon, di pa, buong tapang po nating maparangalan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Now ask yourself, do I glorify God in everything I do? Sa lahat po ba ng ginagawa natin ay masasabi nating napapapurihan po natin ang ating Panginoong Yesus sa atin pong mga iniisip, sa atin pong mga nakikita, sa atin pong mga hinahawakan, sa atin pong mga puso, yan. Sa atin pong mga bibig ng pagsasalita, do we glorify God in our life? Ito po ba talaga yung hangarin ng puso natin na buong tapang po nating maparangalan ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay? O baka naman nahihiya pa rin po tayo mag-pray. Di ba? Nahihiya pa tayo mag-pray sa public kapag kasama natin yung pamilya natin na walang pagkakilala sa ating Panginoon. O baka naman nahihiya pa rin tayo magbitbit ng Biblia sa church. Ano po? O baka naman nahihiya pa rin tayong mag-devotion. Ano po? So kailangan ay maparangalan po natin at buong tapang po natin ipagmalaki ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At ang maganda po nito, hindi lang po sa buhay na meron tayo, kundi para sa atin po na kanyang mga anak na naniniwala sa ating Panginoong Yesus, ang kamatayan ay pakinabang. Kaya nga po pag pinag-uusapan ng kamatayan ng kanyang mga anak, hindi ka dapat natatakot. 'Di ba? Dapat excited tayo kagaya ng isang tao na uuwi o OFW na uuwi dito sa Pilipinas. Dapat ganun ka ka-excited na nasunduin yung love mo na yon ano. So
The moment kasi na tayo po ay mawala dito sa mundong ito, no, yung temporary house natin, alam naman po natin yung higit na pakinabang. Ano po iyon? Sa piling na po tayo ng ating Panginoong Jesus. At sa piling po ng ating Panginoong Jesus, mga bagay na nararanasan natin dito sa pansamantalang tahanan po natin ay never na po nating mararanasan sa piling po niya. Po, pero meron pa rin po talagang mga ilan. Pag tinanong mo, handa ka na bang mamatay? Kasi no, pagka ganun talaga yung tanong mo, ano ba naman yung pag-uusap na yan, no? Pero usually, no, kapag ikaw ay talagang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, never kang matatakot. Hindi mo sasabihin, wag na nating pag-usapan yan, no? Dapat mas excited kang pag-usapan yon. Bakit? Sapagkat ang kamatayan po ay pakinabang. Pakinabang para sa mga taong nakakilala sa kanya ng lubusan. Dahil sa pagkamatay natin dito sa mundong ito, sa pansamantalang buhay po natin, yun po yung pasimula ng buhay na walang hanggan sa atin pong Panginoong Hesus. Yan po yung sinasabing pakinabang dyan. Kaya ikaw kapatid, no? Kung hanggang ngayon natatakot ka pa rin para sa kamatayan, huwag ka pong matakot kasi darating po talaga tayong lahat dyan. Maaaring sa hindi natin inaasahang mga pagkakataon ng buhay po natin. No? Hindi po natin hawak ang buhay natin. Tanging ang Diyos lamang po ang nakakaalam niyan. Subalit ang tanong, handa ka ba na ikaw ay mawala sa mundong ito? O baka naman ang katwiran pa rin natin, maliit pa yung anak ko. Hindi ko pa nagagawa yung purpose ko. Kailan pa natin gagawin? No? So kailangan po hanggang may buhay po tayo, ibig sabihin may purpose, may layunin tayo na ipinapakita ang Lord sa atin, gawin na po natin. Huwag po nating sayangin yung mga pagkakataon. Yung sinasabing live life to the fullest, what kind of fullest do you want to live? Ano po? Ano po yung fullest na yon? Wait lang po. Okay? So yung live life to the fullest na ito po yung buhay na kung saan ang Diyos ang magiging sentro mo. Yung buhay na kung saan ang Diyos ang siyang mapaparangalan mo. Kaya kung ikaw ay anak niya, hindi ka po matatakot sa kamatayan at hindi mo ire-refuse na pag-usapan po ang kamatayan. Bakit? Kasi that is also the moment and your chance to share the goodness of God, yung gift ng Lord na buhay sa mga taong hindi pa nakakasumpong sa Kanya. That is the time na pwede nating sabihin sa taong ito na hindi tayo dapat matakot sa kamatayan sapagkat kung nakahanda ka at kung nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, yang kamatayan na yan ang pasimula po ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Yesus. That is one of the layunin or purpose ng Lord sa buhay po natin o ang nais ng Panginoon na pagkakakilanlan natin. No? Ano ba yung purpose natin talaga? It is just to share yung barley natin to other people or more than that. Not only sharing the barley, the goodness of barley, but sharing Christ to other people. Yan po yung ginagawa po natin dito. Kaya po yung mga sharer, speaker po natin, nakakatuwa na ginagamit po ng Panginoon sa larangan po ng pagbabahagi ng kanyang mga salita. Kaya buong tapang po nating ihayag ang kabutihan po ng Panginoon sa buhay natin. Pangalawang bagay po, ayan, hangarin or passion. Okay po? Hangarin or passion. Ano yung hangad natin sa buhay na ito? Ano yung passion mo? Sabi sa Filipos 3:7-8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Dati, alam natin kung paano tayo magpahalaga sa oras natin. Di ba? Kailangan nating magtrabaho para sa pamilya natin. Kailangan nating ang tawag dyan, ibigay yung best natin sa trabaho natin para ma-promote tayo. Alam niyo po, yung mga bagay na pinapahalagahan natin noon,
Di po ba, nung hindi natin kilala ang ating Panginoong Yesus, wala namang saysay yun eh. Di ba? Kailangan nating yumaman, kailangan natin, alam niyo po, kailangan po natin yan, totoo po yun. Pero, ang sabi, nung pong nakilala natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay, itinuring na po nating walang kabuluhan dapat sa buhay natin yung mga bagay na natatamasa natin ngayon. Bakit po? Oo, sabi diyan, itinuring ko ang walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. May kapalit pala. Ano po yung mahalaga na yon? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Kaya nga po, life without Christ is just a lie. Di po ba? Ang buhay po natin talaga ay nakalaan lamang sa ating Panginoong Yesus. At ang buhay na ito ay nakamtan lamang natin dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Now, I will ask you this. Ano ngayon yung bagay na hinahangad mo sa buhay mo? Ang yumaman tayo, ang maging tanyag tayo, ang makuha natin ang lahat ng success, more than that, mga kapatid, yung lagi nating naririnig, ang atin pong pakanasain sa ating buhay ay ang Panginoong Yesus na makamtan natin sa atin. Bakit? Because lahat po ng ninanais ng puso natin sa mundong ito ay bonus na lamang po ng ating Diyos. Hindi masama iyan, magpayaman tayo. Ang masama, ang nakakalimutan na natin ang Panginoong Yesus. At ang hinahangad talaga natin sa buhay natin ay yung temporary. Yun po yung masama. Ano po? Yun po yung pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Bilang mga mananampalataya, ang hinahangad natin ay ang lalong makilala ang Diyos sa buhay natin. Ay ang lumalim ang atin pong pagkakilala sa ating Panginoon. Kagabi naging speaker po namin ang mentor Ray Montano, no? At ang isa sa tumatak po sa akin is yung seed. Yan, yung seed na kailangan po ay ibaon mo. Yan, ibaon mo doon sa tamang lupa, doon sa mabuting lupa. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayo pong kanyang mga anak. Kailangan po ay lumago. Hindi po kasi tayo lalago kung hindi po tama yung paglalagyan natin. Bilang mga seed, ano po? Kung hindi tama yung lupa na atin pong pagtataniman, hindi po talaga tayo lalago. Pero kung matabang lupa po yan, inaalagaan po natin, time will come na tayo po wala nang takot at wala na pong hiya na iahayag yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Bakit nga ba before talagang bakit nga ba nakakahiya, Bakit ba kakahiya natin yung pagpe-pray? Kasi ito po yung inaano sa atin inaalis sa atin ng mundo eh, no? Yung lumapit tayo sa Panginoon. Okay? Mga kapatid, yes, ma-enjoy po natin, kailangan po natin sa buhay yan, yung mga bagay na meron po tayo na tinatangkilik po natin, na tinatamasa po natin. Pero more than that, wala pong kabuluhan yan kung wala ang Kristo sa buhay mo. Kung nakamtan mo na po ang Panginoong Yesus sa buhay mo, you will not ask for more because God is enough in your life. Sapat ang Diyos. At proven and tested po na never niyang pinagkulang, never po niyang pinabayaan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng mga kahirapan, ng kaguluhan, sa kabila ng mga sitwasyon na hindi maganda sa buhay, still you have that passion. Di ba? You have that passion, you have that desire in your heart to what? To give glory to our God. Yun po kasi yung nais ng Panginoon sa buhay po natin. Pangalawa po iyan. And pangatlo po, eto.
prioridad is or priority natin. Sa Gawa 2024, subalit walang halaga sa akin ang buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Yesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So ituring po nating walang saysay ang buhay po natin kung hindi po natin magagampanan ang iniatas sa atin ng ating Panginoon. Ang alin po? Ang pagpapahayag ng kanyang salita. Yung pag-asa, pag-ibig, kaligtasan na ibinigay at pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Yesus. So how can we do that? Just let God be the priority of your life. Alam niyo po, madaling sabihin priority ko naman, nagpa-pray naman ako bago ako gumising. Di po ba? Pero pag sinabi ng Lord, iwan mo yung trabaho mo, sumunod ka sa akin. Kaya po ba natin? Siyempre, may agam-agam tayo. Lord, bakit ka naman po iiwan? Pero proven and tested na hindi po pinababayaan ng Panginoon sa atin pong mga alagad, ang mga mangingisdang ito, right away, na tinawag ng Panginoon, sumunod po sila sa Panginoon. I didn't say na iwan po natin yung trabaho natin, but I want you to know na sino ba talaga ang priority natin. Sino yung masigit na nagmamatter sa life po natin? Pag pinag-uusapan na yung pagpili, which is which? Lord's Day, which one ang pipiliin mo? Ang pamilya mo, na nun mo lang nakakasama, o ang Diyos na naghihintay sa atin tuwing linggo? Ang maganda po nito, hindi mo naman kailangan talagang mamili kung anak ka ng Diyos eh. Di po ba? Dalhin mo yung pamilya mo sa Diyos. Then after that, enjoy the time together with your family. Sometimes nauunahan lang tayo ng pagiging makasarili po natin, na ang gusto po natin is kasiyahan at kaligayahan na meron po tayo. Pero that priority in our life, na-prioritize na nga po ba natin ang ating Panginoon? Nasabi na ba sabi na po ba natin sa ating mga sarili talaga na Lord, salamat, purihin ka. Inuna po kita sa aking buhay. Kasi pag tinanong ang priority, ang kasunod na tanong diyan, sino din yung nagmamatter sa atin? Yung time mo for our business o yung time mo sa Panginoon? Alam nyo, sa ibang bagay, maraming bagay, ah, kasama po ako kasama po ako. Kasi una talagang natuturuan, unang nache-check dyan, yung nagsasalita po. Ano po? Kung akala ko talagang nauna ko yung Panginoon, pero hindi. Pag nasimulan na natin yung maraming mga bagay na aligaga tayo, di ba? Yung mga schedules natin, wala na. Andun na ang Lord. Nasa hulihan na pala ang Lord. Hindi na natin siya napapriority. Ang napapriority natin, yung mga bagay na wala naman palang kabuluhan sa buhay natin. I don't know what you are doing, but it is the Lord, our God, knows you. Kapatid, hindi po kita kilala. Maaaring kilala kita sa pangalan, kilala kita dahil nakakasama kita, pero yung deep inside in our life, tanging ang Diyos lamang po ang nakababatid ng ating buhay. Kaya nga, ang lagi po nating sinasabi, ang lagi nating tagubilin, huwag mong sayangin ang oras mo na inilalaan dito. Kung wala ka pang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus, dapat eto na yung pagkakataon sa life mo. Nakilalanin mo siya. Because life without Christ is useless. Yan po yung katotohanan, mga kapatid. And last, this is our hamon na question sa ating lahat. Nais mo bang manampalataya kay Kristo at makamtan ang masaganang buhay na may bagong layunin, may bagong hangarin, at may bagong prioridad? Ngayong mayroon ka ng bagong pagkatao, handa mo bang talikuran sa biyaya at gabay ng Diyos ang iyong sarili at mga maling kinagawian?
Alam nyo, ang pinakakalaban po natin dito, yung sarili po natin. Ano po? Yung sarili po natin. Because I do believe when we surrender our life, fully surrendering our life to God, wala kang puwang para sa sarili mo. Di ba? Ang lahat ay gagawin mo para sa Panginoon, not for yourself. Yun po yung fully surrendering sa Lord. Kaya pag inassign po tayo, o sige, kahit kagabi ko lang talaga nalaman na nakasked pala tayo. Pero alam niyo po, kagalakan ng puso po natin yan eh. Kagalakan po ng puso natin na tayo po ay maggamit ng Panginoon sa pagpapahayag po ng kanyang salita. But it's not easy mga kapatid. You have to indulge yourself sa mga bagay na makapagbibigay papuri sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po, yung mga speakers, mga pastors, mga leaders, ano po talagang ano tayo, walking Bible talaga tayo. Lahat, anak ng Diyos, di ba? Walking Bible po tayo. The people around us will read us. Binabasa po nila tayo. Ito yung nagsasabi, ito yung nag-worship kay Lord. Pero ano yung lumalabas sa bibig pag wala na dun sa church? Po ba? Ano yung ginagawa natin kapag wala na tayo sa community na makasama po natin? So what is your identity in our Christ? Christian. We are Christian. We are called Christian from the root word Christ. Tama? From the root word Christ. Kung paano natin iniingatan ang apelyido natin na huwag mabahiran ng dungis sa ibang tao. Yung mga reputations natin ay inaalagaan natin, iniingatan natin. How much more yung reputations natin as Christians? Because the name of the Lord, diba? The name of our Christ ay nakasunod po sa atin. Ayun po yung tanong. So ito po yung bagay na nais ituro sa atin ng ating Panginoong Jesus. And alam niyo po, mas maganda siguro na talagang aside from our devotions, yung iba dito na gusto din talaga ng mga kausap with regards doon sa patungkol sa ating Panginoong Jesus, we can do small groups. Yan, pwede niyo pong i-chat, pwede niyo pong kausapin or kung anyone dito na mga leaders po ninyo para anong tawag diyan, mag-gather, magkwentuhan ng patungkol sa ating Panginoong Jesus. Di po ba? Kasi ang purpose talaga natin dito mga kapatid, ihayag ang kabutihan ng Panginoon na naranasan mo sa buhay mo. And we thank you and glory our God for this platform na marami na po tayong nawin. And we are still praying na magamit pa ng Panginoong Yesus talaga ang atin pong platform na ito. Again, hindi po natin itinataas dito yung Team Lions Worldwide. Hindi po natin tinataas dito yung sarili po natin. Ang itataas po natin dito ay ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Because without God, wala ang Lions, wala ang mga sub-teams na ito. Po ba? Wala ang I am worldwide without God. Pero we are blessed, we are thankful, we are chosen, we are winners, o ano pa man yung mga team natin ano natin sa atin pong mga leaders. Di po ba? Pinag-isa po tayo ng ating Panginoon just to give glory to our God. So our identity ay hindi lang Lions, hindi lang I am worldwide. Ang identity natin is Christian. Identity natin ay anak ng Diyos. So kung anak tayo ng Panginoong Yesus, dapat merong pagbabago sa buhay mo. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. God bless everyone. Thank you so much. Back to you, Mentor Mark Louie Manalo.
Yan, dito po ba ang ating mentor Mark? So sige, maraming salamat po sa ating lahat na mga nakinig. I hope meron pong naiwan po sa atin, ano, at nangusap po ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Yan. So I think hindi po nasayang ang atin pong mga pakikinig ng ibinahagi po sa atin. Anyone would like to share, would like to add sa atin pong napakinggan ngayong umaga? Sige po, mag-raise po tayo ng hands or kung ano po yung nais po nating ibahagi. Let us shout out the goodness of our God in our life po. Yan. Yan. Dapat ang identity natin not just Christian kundi Jesus Christ followers po. Tama. Okay. Si Mentor Alfred ang nag-raise lang po ng hand. So mayroon pa po bang iba? Last po natin ang Mentor Alfred kasi sila po yung aawit para sa atin. Anyone po na natutunan o natuto sa umaga pong ito? Wala. Ayan, wala. Wala po bang natutunan? Wala po bang, ayan. For sure naman meron. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mahiya. Opo. Ayan, si Missing mo. Mentor Anita. I miss this mentor natin na to, no? Go ahead, Mentor Anita. Amazing morning. Amazing morning, Mentor Annalyn. Ah, off cam lang ako mensa kasi ayan, mga mentors, totoo po talaga yun. Kasi once na tinawag tayo ng Panginoon, kung totoo na talagang isinabuhay natin ang Panginoon, ay makikita din talaga sa buhay natin. Kumbaga, nasasalamin yung ah magiging identity natin na tagasunod ng Diyos. Alam natin yung purpose natin na para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Magiging alam natin yung passion o yung mga layunin natin ay naaayon sa kanya. Ganon din yung ating mga prioridad, no? Oo, hindi masamang magpayaman, pero mas leader dapat yung puso. Mangunguna yung puso natin muna sa Panginoon kasi yung blessings nasa Kanya na eh. Nasa Kanya na, aanihin na lang natin, inaantay na lang tayo para makuha yon. So, lahat naman kung mayroon tayong mga layunin sa buhay, ay mayroon talagang ano yon, pagdadaanan, kumbaga may proseso talaga siya bago mo makamit, no? So, dapat alam natin kung ano yung mga proseso na yon para makamit natin yung biyaya na saganang biyaya na nakaatang na para sa ating lahat. Kaya dapat maging prioridad talaga natin yung yung isabuhay yung mga layunin natin sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos at patuloy tayo. Alam niyo sa totoo lang makikita mo talaga eh. Kumbaga yun nga sabi ko, masasalamin talaga sa ating mga buhay kung tayo ay lingkod ng Panginoon. Totoo yung sinabi ni Mentor Ana Lindy kanina, no? Na kapag tunay at naglilingkod ka sa Panginoon, hindi talaga maging mahirap sa iyo yung lahat ng bagay na mga pangangailangan natin sa ating buhay. Talagang hindi tayo kukulangin at kukulangin. Talagang nandyan yung blessings niya talaga pag totoo talaga yung ating purpose na maglingkod sa Panginoon. Kung totoo talaga yung ating passion na maglingkod sa Panginoon. At kung totoo talaga yung ating yung pina-priority, yung kanyang mga seeds, yung kanyang mga salita. Kasi alam mo sa totoo lang ako rin nakita ko din kung ano din yung purpose ko dito sa mundo eh. Dahil din sa pagtuklas o pakikinig sa kanya. Alam niyo sa totoo lang po sa Bible, minsan 'di ba naranasan natin na parang blanco, hindi natin alam kung anong dapat natin unahin. Dahil kapag tiningnan mo dito yung buhay natin sa ibabaw ng lupa, napakagulo. So kailangan natin yung guidance, kailangan natin yung tawag dito. Kumbaga 'di ba kapag nag-exam ka mayroon doon mga guide question
katanungan kung paano mo gawin, yung mga ganon, di po ba? So kapag wala talaga yung tamang nagtuturo, tamang instructor, hindi po kaagad natin ma-pick up o hindi natin ma-take kaagad kung ano yung pinapagawa talaga ng ating mga purpose dito sa ibabaw ng lupa kung wala yung ating instructor. So sino yon? Si Lord. Siya yung the best instructor, siya yung the best professor, siya yung best na um, uh, na tagapagturo sa atin, yung naggagabay. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, hindi masamang yumaman. Pero dapat mas balance, no? Balance talaga. Mas kailangan talaga natin na lalo-lalo ngayon, no? Napakagulo ng ano natin, ng Pilipinas, no? So kailangan talaga natin magkaroon ng wisdom and knowledge kung paano natin uh, isabuhay o i-prioridad o ipakita sa kapwa natin yung buhay mananampalataya o yung mga ninanais talaga ng Panginoon, yung layunin na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya dapat talaga wag natin lubayan yung magkaroon ng yung pakikinig o pakipagsalamuha sa kapwa natin, lingkod ng Panginoon, kasi doon natin makikita talaga yung tamang gawain natin eh. Doon natin makikita kung ano yung purpose natin na naayon sa Panginoon. Nandun natin makikita yung ating, yun nga, yung mga passion natin at prioridad. Kung nandun tayo sa surrounding nung kagustuhan o naaayon sa kalooban ng Panginoon. Katulad din sa atin sa I am sa business natin, sa I am worldwide, no? O dito sa atin Lions sa team, no? Talagang kailangan natin mag-ipon-ipon, kailangan nandun tayo nakaatas para alam natin kung ano yung kalakaran, kumbaga, ganon. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Kailangan nakaatas din tayo doon sa komunidad na ito na nandoon para malaman din natin kung paano natin gawin yung mga purpose natin sa buhay bilang isang tagapaglingkod ng Panginoon. Kaya ayun lang. Thank you very much, Mentor Ana Lindy. God bless everyone. And thank you so much po, Mentor Anita. So, glory to God for your life. Salamat po. Isa din yan sa talagang matapang, no, na anak ng Diyos na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sige po, kanina po ay nagtaas ng kamay si Mentor Annette. Amazing morning, Mentor Annette. After po ni Mentor Annette, ang Mentor Alfred na po. Ayan, amazing morning, Lions Worldwide and Mentor Annalyn, thank you, no? So actually, yung shinare mo today, kung kakain tayo ng food, napaka-savory, napaka-rich niya. Ang daming, parang busog na busog ka sa message ng Lord. Sa akin, quick lang, ang naiwan sa akin yung ano you are bearers of Christ's name. So if you are a follower of Christ, you bear His name. Ano siya, whatever you do, you are a living testimony of God's goodness and faithfulness. Pipili lang tayo kung tayo yung tao na makakapag-please sa Lord or tayo yung tao na nakakapagbigay ng hindi glory sa Lord. Dalawa lang ang choice yan. So, siyempre, tayo, we have to always make sure, kahit mahirap, by His grace, we should always ask the Lord na, God, give me the opportunity to represent you sa mga taong kakilala namin, sa family, sa friends, or wherever we are, even in the business, that we represent Him. So, ano ba si Lord? Yung isa sa mga attributes niya is He's a loving God. So, we should represent that we are loving as well. Generous, di ba? So, maraming attributes si God na pwede nating i-represent. Siyempre, hindi naman yun mangyayari kung wala tayong personal na relationship. Paano natin yun mare-represent kung hindi natin kilala mismo yung nire-represent natin? Tama? So, we should spend time, quality time with our Lord and Savior para mas makilala natin siya. And the more we talk sa Kanya, mas yun ang maglalabas
Tama? Kasi tagang yung His name is powerful. And yung mga tao, hindi talaga sila basta-basta na maaakay mo sa Panginoon kung walang transformation na nakita sa buhay mo. Diba? Yung parang makikita na it's the same. What's new? Pero kapag nakita nila na may transformation, hindi lang sa bibig, kundi sa action at sa buhay mo, sila mismo ay na-attract and then they will also have curiosity to follow, to agree with you. And then once you talk to them, talagang napapapurihan ang Panginoon. So, yun lang po. Marami pong salamat, Mentor Annalyn, for God, sa Lord na kinamit ka. This is a very rich word. Alam mo, parang ang sarap ng breakfast natin today. Okay. So, yon purihin ng Panginoon sa buhay mo, Mentor Annalyn, and amazing morning po sa Lions Lord Worldwide. Thank you po. And thank you so much, Mentor Annette. Purihin din po ang Panginoon sa kanyang, sa iyong buhay po, ano, at talagang tama no. Alam niyo yung identity talaga mag-start hindi po sa ibang tao, sa sarili po natin. No, sa sarili po natin, kaya yung lagi pong sarili po natin ang i-indulge natin sa ating Panginoon. Ang sarili po natin ang magkaroon talaga ng deeper na relasyon po sa ating Panginoon. So maraming salamat po, and I know na ang bawat isa po sa atin ay talagang i-feel, no, damhin at i-entertain yung sinabi ng Lord sa atin ngayong umaga, na ito po ay hindi masayang sa ating pong mga sarili, sa ating mga buhay, kundi talagang ito yung mangusap sa ating mga puso para lagi nating sabihin, piliin sa sarili natin which is which, no, sa atin pong mga buhay. Sige po, maraming salamat. Sige, last but not the least, Mentor Alfred, ayan, it's your turn na po. Amen. Magandang morning po sa ating lahat. Okay lang ba? May time pa tayo na magpuri kay Lord. At maganda po yung pinag-aralan po natin. Talagang tayo ay babaguhin ni Lord. Amen. So maraming salamat, mentors. Annalyn, ang iyong mensahe sa umaga pong ito. Tunay nga na kapag damdamin ang mga mensahe sapagkat sabi ng Panginoon na tayo babaguhin. Ayon sa ating pinag-aralan, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. All that's the new mask. Amen. Kaya sige po, okay lang po na magpuri po tayo sa ating Lord. Bago po tayo magtrabaho, awitan mo natin si Lord. Amen. At yung mensahe po ay kinggan po natin sapagkat napakaganda yung mensahe na aking aawitin na yon para kay Lord. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Puso ko'y iyong alam. Ang lahat ng lihim o yan. Iyan na alam lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ang lahat ng hihim o yakin ay diyan pagbating sa Panginoon. Kilala mo ako ang lahat ng bagay ay bibigay sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw ang may aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon.
Sa Panginoon, dala mo kami ang lahat ng bagay ay piling sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo kami. Ikaw ang may aming patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. O nga po, Diyos, salamat, Panginoon, at tinutuwid mo po kami. Alam po namin, O God, kayo lamang ang nakakaalam ng aming puso. Salamat sa awit na ito, Panginoon, at tunay nga, gandin sa aming mensahe sa umaga po ito. Salamat. At aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tunay nga sinisiyasat mo ang aming buhay, ang aming pagkatao, Panginoon. Alam po namin, aming Diyos na buhay, kung mayroong ka pang nakikitang kasalanan, dapat po naming ayusin, Panginoon. Aming Diyos na buhay, Lord, sinusuko po namin muli ang aming puso, ang aming buhay, ang aming pagkatao, Panginoon. Tulad, Panginoon, ng aming pinapag-aralan, Lord. Salamat at babaguhin mo po kami. Aming Diyos, anumang kasalanan sa aming puso, kung may pagsuway man sa iyo, Panginoon, aming Diyos, patawad po. Patawarin niyo po kami, Panginoon, upang sa aming pakikinig lagi ng mensahe every morning, Panginoon, ay maging ito ay maitanim na malinis na puso, Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, salamat. Napakabuti mo, Diyos. Salamat at ikaw ang aming Diyos na nakilala ay tunay at totoong Diyos. Sapagkat kayo, Lord, ang nagbibigay lakas po sa amin, hindi sa mga pakikinig po namin ng pagkain espiritual na pinabahagi ng aming mentors, Panginoon. Lord, ito po, Diyos, ay itanim mo sa malinis na puso, Panginoon. Hallelujah. Kaya aming Diyos, salamat. Salamat. Napakabuti mo. Kaya patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy mo kaming ibigyan, O Diyos, ng katalinuhan na nangmumula sa iyo lagi, Panginoon Diyos. Upang makita sa amin ang buhay Kristo, Panginoon. Buhay Kristiyano, Panginoon. Ayon sa aming pinag-aralan ngayong umaga. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. At madagdagan pa, Panginoon, ang aming kalaman. Doon din, Panginoon Diyos, madagdagan pa po kami dito sa platform na ito, Panginoon. Hindi kami papayag, O Diyos, na kami lang ang maligtas na tinawag mo. Hallelujah. Kaya aming Diyos, salamat, O Diyos, salamat. At patuloy mo, God, ang pag-iingat mo po sa amin. Kahit nag-overtime po kami dito, Panginoon Lord, ay nagpagpala po ang bawat isa po sa amin. I-bless mo po kami, Panginoon Diyos, sa aming paglakad ngayon, sa aming pupuntahan. Dalahin po namin, O God, ang iyong gabay at proteksyon po sa amin. Oh, hallelujah, hallelujah. Gabayan mo po kami, Panginoon. Balutan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Balutan mo po kami ng iyong kapangyarihan mong dugo, Panginoon Diyos. Ingatan, Panginoon, sa mga sakuna, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon Diyos, na masasama at masamang espiritu, Panginoon. Hallelujah. Kundi ikaw, O Diyos, ang makita sa amin. Makita ang tunay na Kristiyano, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon Diyos. Salamat sa mensahe naming natanggap ngayon, Panginoon Diyos. Salamat po. Pagpalain niyo po kami. Ito, Diyos, ang amin pong panalangin at mga papuring awit at mensahe sa pangalan ng aming Panginoong Jesu Kristo, ng aming Diyos na buhay
at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Amen. Thank you po. Amen. Thank Amen. you, Thank you, Pastor Mentor Annalyn. Annalyn, Alfred. Sige po. God bless everyone. Sa Diyos po ang Mentor papuri. Ayan, Alfred. mag-on Thank you, cam Mentor po tayo. Annalyn. Ayan, on God cam po bless Lions tayo para sa Worldwide. atin pong sa atin pong picture taking. Naka-on cam na po ba tayo? Ayan, sige po, habol na po. Page 1, baka nasa page 1 ka in 3, 2, 1, hand sign. Page 2 po tayo. Mga naka-off cam na po sila. Sige lang po. Ayan, page 3. Okay. Sige po. Roar naman po, roar. Sa page 1. Ayan, napakagaganda. 3, 2, 1. Glory to God. Salamat po. Purihin po ang Panginoon sa buhay bawat isa sa atin. Thank you. Thank you, Mentor Annalyn. Mentor Annalyn. Thank you so much, Thank you Mentor po. Annalyn. God bless. Thank you, Thank you Mentor. po, Thank you, Mentor Mentor Annalyn. Annalyn. Thank you so Thank you much. po. God bless you Salamat, all. Mentor Annalyn. Mentor Alfred. Thank you all. Thank you. Thank